May malalaking puno. Mga batang na tinatawag sa ano. Batang? Hindi masyado. Sa iba. Puno dito, dyan. Yung pinapagdaw sa maya. May ano dyan dati? Yung tinatawag nyo dyan, kapag yung kinakatakutan namin dyan. Kapring. Kinakatakutan. May tulay yung laging nangangamoy doon ng ano nung nilabo na balinghoy. Doon kaya hindi maputol-putol yung dao doon. May nagpapakita no. Kapri daw. Nakakatakot pala ano te. Aso naman doon sa amin. Aso? Asong itim. Asong itim ang nagpapakita. Dati nung nakakakita nung ano nung aso na yun. Ayan mga kalingap. Meron po tayong muling natuklasan dito mga kalingap. Kakaiba po ang ating natuklasan ngayon mga kalingap dito. Ito po mga kalingap ang isa sa mga hindi alam ng lahat. Nandito pala sa lugar na ito mga kalingap ay may mga kakaibang nakatira. Kung makikita nyo sa paligid mga kalingap yan. Kaya po pala nagkaganyan ng mga tatlong Marias na yan mga kalingap dahil po dito. Kaya pala mga kalingap ang tatlong Marias na ito ay ganito yung kanilang nangyayari dahil dito pala mga kalingap. Sa lugar na ito mga kalingap ay meron po palang ibang nangyayari, ibang kabalaga nangyayari. Misteryosong nangyayari mga kalingap. Dahil dito na po mga kalingap sa lugar na to ay may mga kakaibang nilalang na hindi natin nakikita. May mga nilalang na talagang pag ikaw daw po ay nagustuhan ay maaaring may gawin sa iyo hindi maganda mga kalingap. Ayon sa nakausap po matanda mga kalingap ay may kakaibang nangyayari daw po dito mga kalingap tuwing bago daw po ang nakatira. So ayan, ayun daw po mga kalingap sa puno na to ay may lumalabas daw po ditong kakaiba. At sa ilog na to mga kalingap may nagpapakita daw po dito mga kalingap kakaibang nilalang ayon sa nakausap ko matanda mga kalingap. Kaya po pala ayaw naman po nilang ipatanggal tong puno na to mga kalingap dahil tuwing ipinapatanggal daw po ito ay may nangyaring di maganda. Kaya kahit na walang dahon itong puno na to ay pinapabayan lang daw po nila mga kalingap. Ay mga kalingap po. Itong puno na to mga kalingap. At sa baba may balon. Yan, may balon po mga kalingap. Ang kwento ng ama at ng mga kapitbahay. Ang kwento ng mga kapitbahay mga kalingap, mga nakatira sa lugar na to ay mayroon daw po dito nung panahon ng mga Kastila ay may mga inilibing daw po ditong mga Hapon mga kalingap. Kaya siguro mga kalingap may mga taong
nagpapakita at nagpaparamdam sa lugar na ito mga kalingap. Ito daw po ay pinapamugaran dati ng mga kakaibang mga nilalang. Mga kakaibang mga nilalang, mga laman lupa, dahil po sa lugar na ito mga kalingap. Dahil po sa ilog na ito mga kalingap, may palatandaan. May palatandaan po mga kalingap po. Yung palatandaan na to ay sign daw po ito na mag-iingat palagi dito at pagdadaan po dito ay pagpasingtabi, lalong lalo sa mga taong kararating pa lang sa lugar na ito mga kalingap. Kaya yun po ang bilin ng isa sa mga matatandang nakausap ko po dito mga kalingap. Kaya po pala ay may mga di ba nung panahon ng mga Hapon, di ba ito yung isa sa mga tirahan ng mga Hapon dito, ano? Itong lugar na to, ano? Ano? Siguro. Ay, walang nabuhay yung kay Buntis. Grabe mga kalingap. Siya ate po yung pagsabi na itong lugar na to ay dating tinirahan daw po ito ng mga Hapon. Kasi liblib na. Ate, sarili itong lupa, ate? Sarili niyo itong lupa na to? Alaga po namin. Alaga niyo to? Kayo po yung tenants dito? Mother ko, yung lulu ko, pero wala na sila. Yung mother ko lang. Wala na. Yung mother nyo. Ayan, yung challenge natin. Buhay na. Saan doon dito? Dito banda? May malaking puno? Batang na tinatawag sa ano? Batang? Batang. Yung malalaking kahoy, nakal sa dito sa palaya. Dito sa amin. Mga taong gala, ayun, ang tawag doon, mga maligno, ano? Dito hindi masyado. Saan banda ang mayroon? Ito yung gala namin, hindi masyado. Sa iba? Tulad dito, dyan. Yung pagdasar na yan. May ano dyan dati? Yung tinatawag nyo dyan, kapre yung kinakatakutan namin dyan. Kapring, kinakatakutan. May mga pupunta din dyan, mga taong gustong makita yung kapre. May mga nagpapakita. Yung doon sa may tulay, yung laging nangangamoy doon ng ano nung nilabo na balinghoy. Doon, kaya hindi maputol-putol yung dao doon. May nagpapakita, no? Kapre daw. Nakakatakot pala, ano, te? Aso naman doon sa amin. Aso? Asong itim. Asong itim ang nagpapakita. Dati, nung high school pa ako, may ano kami dyan, may history dyan yung kapatid ko. Anong istorya ng kapatid mo? Yung siya lang yung nakakakita nung ano, nung aso na yun. Uy, huwag mo aso. Itim na aso pala, ano? Siya nakakakita. Nakakatakot pala, ano? Kaya pala siguro yung mga tao dito ay takot sa lugar na to, ano? Pumunta, ano? May mga lugar lang na ano, na pinagsupugaran. Pinagpupuguran ng mga maligno. Ano yung tatanong mo, ate? Kangkong, ay ano? Hindi ba pwedeng taniman ng palay daw? Hindi nga nagano yung palay, gawa ng nagtag-ulan ba? Ano na nag-ulan? Sayang to. Mataba ang lupa, oh. Kaya tinatataniman ko muna ng kangkong. May nagbuhay na, oh. Pataniman mo sa akin ng palay, ate. Tataniman din namin to ngayong ano, season na to. Okay. Paano yan, mga kangkong mo? Dito mo niligag kangkong mo sa ilog. Dito, oh. Hindi pag bumuha ko, mapasok lang ang tubig. Grabe mga kalinga. Kumbaga pang gulay-gulay. Ano mo ang tatlong Maria dyan? Ano yan siya, yung, bali yung aking airpods, yung stepfather ko, pamilya tong babae. So yan ay nakitira lang pansamantala. So naawa naman yung mother ko, pinatira sila dyan. Kasi wala nga silang matirahan.
Gano'n na ba talaga yan? Hindi sila nakakausap? Nakakausap naman sila, nakikipag-usap nga yan sa amin. Masayahin naman yan. Si yung si Mikay. Yun dalawa lang talaga. Bakit sila laging parang takot? Eh siguro dahil Di pamilyar ng lugar dito? hindi sila namihasa sa kabihasnan, gano'n. Sa tingin mo, ano yung kinakatakutan nila dito? Pag sila hindi naman sila takot eh. Kumbaga siguro dahil nga hindi sila na-explore sa maraming tao. Kaya ganyan sila. Hindi sila marunong makisalamuha. Kaya hindi naman sila as in takot. Kumbaga lang ay ilag sila sa maraming tao dahil hindi nga sila namulat sa ganung kultura. Kumbaga lagi nga sila nasa ganito. Sino ba naman yung makikipag banding or makikipagkwentuhan kung hindi naman talaga sila palaging nasa matao. Hindi sila nakikipaglaro sa ibang tao. Ganon sila lang din. Pag pumupunta ko dyan, ate, kinakausap din kayo? Sa bahay yan nagcha-charge ng cellphone nila. Nakikicharge na ng cellphone sa inyo? Oo. Sa bahay napunta. Ano ba, bebe? Uli-uli ka naman. Buto naman at ganun po pala, nakikicharge sa inyo at ate? Saan pong bahay niyo, te? Doon sa unahan doon. Sa unahan pa? Tabing Itong kalsada. daanan. Yung gubat na yan, yung daanan. Hindi, doon sa labas. Sa labas. Ito yan yung bahay namin dyan. Noon pa. May bahay pala kayo yan. May nakatira pa dyan? Wala na, bakit? Nasa labas na kami. Nakakatakot ano? Hindi, nung nagpamilya ako, umalis na ako dito. Hindi dito nakakatakot tumira. Kung sanay ka. Sanay. Kasi dito na ako lumaki sa ito. Sa Nyuga na ito, kumbaga. Alam mo na yung lugar na to, yung mga kinakatakutan dito. Alam mo na ano? Oo naman. Ano ba yung mga nagpapakita dito, ate? May na-experience ka na ba? Ahas. Marami. Dito sa lugar namin hindi naman talaga. Wala naman talaga. Doon lang sa may mga malalaking kahoy, yun yung mga kinakatakutan tulad dyan sa unahan. Yung anong tawag doon? Baliti. Hindi siya baliti. Kinakain yun, nalimutan ko. Parang Santol. Kaimito. Langka. Yung Rambutan. Hindi. Santol. Yung malaking puno na bilog lang yung bunga. Nalimutan yung tawag doon. Hindi. Kwan yun. Gumihan. Ayan. Yun. Diyan sa gumihan na yan, diyan yung sinasabi nila na may nalalaglag na kadena. Diyan sa tulay na yan, diyan ko na-experience yung ihahatid ko yung lola ko noon pagtitinda ng mga ganito nga, mga gulay-gulay, mga laing. Yan. Diyan tumalon yung kalabaw noon sa sobrang takot. Yun yung experience ko diyan talaga sa daon. Tapos yung sinasabi nila na may naharang na kabaong ng panahon, hindi ko naman na-experience, pero yung kapatid ko, yung sa itim na aso talaga, nagpapakita sa kanila. Sa tingin mo kaya nagpakita sa mga magkakapatid na yan kaya sila ganyan? Ngayon na lang naman sila eh. Saka dito sa Nyuga namin wala naman ganyan. Ano po pala pangalan nito? Si Cherry. Cherry. Nakita ko kayo sa namimili kanina. Ay, nakita niyo kami? Oo, nasa cashier kayo ni Kuya Rab. Kaya hindi ako lumapit kasi nag-video. Tapos na-pinpoint mo naman ako dito na sa akin yung camera. Ayos lang yan. Tapos magtatanim ka ng kangkong. Grabe naman. Ako mga kalinga po, nagtatanim po siya ng kangkong. Paano yan pag nag-harvest yan? Titinda mo? Saan mo yung biniling kangkong na yan? Actually, binili ko to sa palengke. Kasi, itong isang tali na to, 30. So, dahil ang hanap buhay namin ni Mother ay buy and sell ng mga ganito, nakita ko siya, may ugat. So, dahil ito, yung pinagtanggalan namin ng niluto namin, sabi ko, itatanim ko dito. Ayan na siya. Hindi na, May kaunti. At least, may pagsisimulan ko. Kaya nga. Tapos dahil nakita ko itong may ugat, binili ko siya 31 tali. Sabi ko, itatanim ko din. Malay mo, lumago, di ba? Kaya lalago yan. At maganda yung kwan dito. Pero sa tingin ko maganda yung palay talaga. Palay naman talaga. Saka ang kangkong na yan, dito yan. Palay naman talaga dito yung tatanim. Sa mga gilid pala. May gina rin sa walaw, pang gulay. Tama. Sayang din itong ano to. Nagtag-ulan kasi, kaya apektuhan. Ginagawa naman talaga to. Malaki din to, marami din itong naan ang palay. Malawak din pala. Malawak din baga ano? Oo. Sa pool ito yung ginagawa namin. Father ko tapos si mother. Wala na yung mga magulang nyo? Namatay na? Nandiyan pa nanay ko. Bay pa. Yung mga lolo't lola ko lang. Siguro sa gabi sobrang dito ano? Marinig nyo lang itong mga ibon ano? Oo, yung mga dore-dore kung tawagin nila. Di ba kayo natatakot dito sa gabi? Hindi naman. Sanay na no?
Dito ako lumaki, ba't ako matatakot? Alam ko pa sikot-sikot sa nyuga na to eh. Alam mo kung saan may mga nakakatakot na lugar, ano? Ay, wag tayo dyan dadaan dahil meron ganyan dyan, ano? Mga ganun. Dyan dati, dyan itong labas na to. Dyan sa may pinagparkingan nyo ng van, yung ibaba dyan. May imbornal dyan. Yan, kinakatakutan din namin yung panahon. May mga ano, may mga nagpapakita. Sa iba, may mga nagpaparamdam, may mga nagpapatunay. Kaya lang, hindi naman, di ba, pare-pares pinaparamdaman. May mga third eye lang, ano? Oo, yung may mga ganun lang. Nakakatakot ba yung tulay dyan, ano? Matagal na siguro tulay na yan, ano? Bago lang yung tulay na yan, hindi yan yung tulay noon. Ang tulay noon ay mababa lang, pero nasira na sila ng bagyo. Bakit parang lumang-luma na, ano? Luma na lang siya kung tingnan, pero hindi niya ganyan kataas. Ngayon na lang yan eh. Siguro mga ilang taon lang. Nasira ng bagyo. Ang tulay niyan ay parang ganun sa Calabagas kung nadadaanan mo doon. Mababa lang siya. Anong masasabi mo na nabisita sila ng Team Kalingap, ang Tatlong Marias? Sa akin, syempre nagpapasalamat ako na bigyan niyo sila ng pagkakataon na matulungan. Meron sila ng oportunidad na mai-expose ninyo sa social media at mabigyan din sila ng kahit na kaunting tulong. Tulong din kasi yun sa kanila para ma-explore sila sa ibang tao. At ngayon may cellphone na sila, di ba? At least ma-explore sa mga tao, no? Ginawa niya ng kapatid ko ng mga Facebook nung nakaraan. Ay, maganda. Yung kapatid ko yung ng SIM card nila, nag-register nung nabigyan ninyo. Lagi namin sinasabihan pag mapupunta sa bahay, magcha-charge. Pag bumalik si Kalingap, kausapin ninyo. Ipagkapwa-tao kayo, palitan ng mga salita. Talagang si Ingkay lang yung nagsasalita. Yung dalawa talaga. Buto naman natin kinakausap ng ganyan, ano? O syempre para din naman kasi yun sa kanila. Syempre para din naman matuwa yung mga nanonood sa Kalingap team, di ba? Na nag-i-improve yung ginagawa nila sa pamilyang ito. Tsaka pag-aralin sila eh. Oo nga, yun yung malaking bagay kasi syempre hindi natin alam yung darating na bukas sa kanilang what if hindi naman natin hinihingi na wala yung parents nila. Paano sila? Kaya para sa akin, malaking bagay na na-encounter ito ng Team Kalingap. Kung sino man yung naging instrumento dahil natagpuan nyo sila, edi syempre salamat kasi natutulungan nyo sila. Maraming followers sa kayo na tumutulong din. Yung magtatanim ka lang tapos napasama ka sa vlog. Actually, nasa ibang bansa pinapanood ko. Saan ka na? Sa ibang bansa? Sa Jeddah. Pero hindi lahat ng vlog syempre ni napapanood mo, ano? Kuya Rab napapanood ko. Syempre pagka ako hindi lang busy, pag nadaanan ko yung vlog niya, pananoorin niyo. Pero hindi lahat ng mga niya, mga natutulungan is nasusubaybayan ko. Syempre, hindi naman lahat luwag sa cellphone. Hindi lahat ay nakakapag-cellphone. Buti nga isa ka sa mga nagiging instrumento din ng mga bata. Ayun. Kayo yung napupuntahan pag may mga kailangan sila, no? Mag-charge ng cellphone, nakakausap mo. Yung mother niyan, sinasabihan namin na pagka bumalik, sabihan mo yung mga anak mo, nakausapin sila, para naman ganahan sila na matulungan kayo. Sinasabihan naman ng nanay, kaya lang syempre, dahil namihasa na sila sa ganyang attitude, hindi naman natin ganun kadali na kaya tama sila na makipagsalamuha agad, makikipagkapwa tao. Unti-unti Hinahinay lang kumbaga. Tulad niya, may cellphone na sila. Unti-unti, natatawa nga kami nung ginawa niya ng Facebook ng kapatid ko, nagla-like na eh. Oo. O, diba? Napapanood nila yung... May wifi naman sa amin that time, so, na ano naman. Napapanood nila yung mga vlog? O, pinapanood naman nila eh. Napanood nila yung sarili nila. Kaya lang ngayon, parang yung sarili ko papanoorin ko. Panoorin mo tong vlog ko sa'yo. Ano bang ano mo kuya? Starax TV. Starax TV. Hanapin ko na lang mamaya. Hanapin mo mamaya. Hindi pala, ilang araw pa yan. Yan. Tanim pa na, ate. Titingnan kita kung paano magtanim. May kangkong dun, buhay siya pero pinubungan ng kalabaw. Oo. Sino kaya nagtali dito? Pinagwawalan ko, sabi ko kay Ate Arceli, huwag magpapatali dito ng kalabaw. Huwag mo nang patalian ng kalabaw kasi para dumami yan. Kangkong. Kasi sayang din yan, di ba? Pinaghirap-hirapan namin tani magkakapatid din eh. Tsaka yung pamangkin ko. Sino ba may kalabaw dyan? Hindi ko alam kung sino nagtali dito eh.
pasaway. Di ba nakita may kangkong? Kaya nga. Ito, buhay na oh. Pag dumami yan, Ayun na, may buhay dun oh. Sa may pinagtubugan ng kalabaw. Pasaway. mapapakinabangan mo na yan pag nabuhayan. Yan. Paano pag tanim mo yan? Tinutusok mo lang. Oo, tinutusok ko lang. Mga kalingap, si ate po. Wala akong buta. Ay, paano yan? Okay lang yan. Sanay ko dyan. Mapuputikan yung kan mo, medyas mo. Ganun talaga. Hindi naman magbibenta. Nung nakaraan kasi ang ganda. Ano may buhay ko. Nabuhay nga siya. Kaso hindi na nabuhay. Ang kanyang pamangkin siya. Buhay. Dadami yan. Challenge na kami sa kay kapatid ko. Yan yung kay buntis. May nabuhay naman pero ito lang. Doon ka, magtanim mo. Bebe! Si ate, magtatanim po si ate. Sige na po. Yan mga kalingap, ito po yung isa sa mga kwento po ni ate na itong lugar na to ay may mga nagpapakita at siguro isa na rin to sa mga dahilan kung bakit ganun po yung mga bata na to. At nakikita naman natin na sa ginawang instrumento ng ating Panginoon upang tumulong sa mga tao. Ikaw ang nagpaliwanag. Nagtatanim po siya ng kangkong mga kalingap. Yung kangkong na yan, pwede yan na pagdating ng araw ay mapakinabangan ng mga mag-anak na ito, pang gulay-gulay at iba pa. Kasi ang kangkong mga kalingap ay madali lang naman yung tumubo. Madaling tumubo sa mga ganyan. Starrocks TV ang laging makakasama nyo, bukal palagi sa puso ang pagtulong sa inyo. Kahit na malayo ay pupuntahan para lang sa inyo ay maglaan. Di mapapagod at di magsasawa na tumulong sa kanyang kapwa. Meron kayong kaibigan na masasandalan. Siya si Bibi, mainit dyan dito. Sobrang init dyan. Bigyan mo siya mga patanim. Ay, meron pala. Yan, madali lang naman tumubo yan, ano te. Ilang araw tubo na yan eh. Kangkong. Kapitan ka ng linta. May linta. Baka may isda dyan. Hito. Mahilig ang mga ito sa mga ganyang putik eh. Dito po ano nakita ko. Saan? Ganito. Ano nakita mo dyan? Kita po. Nalaglalangan. Huwag kang pupunta dyan. Didikitan ka nun. Naninipsip ng dugo yun. Yung linta na yan. Meron pa po ito sa kabila. Huwag kang pupunta doon at sigurado didikit sa paa mo yan. Gustong gusto pa naman ng mga bata yung mga batang katulad mo at yung balat ay manipis pa.
Mga kalinga po. Nagtatanim po siya atin ng kangkong. Yan mga kalingap, ito po yung lugar kung saan maging masipag ka lang po dito ay hindi po kayo mawawala ng mga gulay-gulay, mga tanim, at pagdating ng panon ay pwede mong ibenta. Yan mga kalingap. Ate, dito sa lugar na to, ate, maging masipag ka lang, ano. Kaya nga, at maraming pwedeng pagtaniman dito, no. Tanim ka ng mga gulay, kamuting kahoy. Ito nga, oh, ganda nito, oh, taba ng lupa sa taas na yun, no. Pag yan nalinisan, ang taba ng kamuting kahoy dyan. Ayan. British ang may-ari. Yung may yung bahay dyan na pinapaganda. British pala, ano? Kaya pala nakapader ng babuera, no? Kaya nga Marites. Dami yan, ate. Malawak po yan. May linta. Saan? Ay na, nalinta. Ang ganyan. Baka ako Ma, taas mo yung pajama mo. Mga bata. Kalingap daw. Yung bata baga yung kaklase mo sa school. Ano? Yung kaklase mo sa school. Nadalawa sila. Yung nakapula baga tapos Parang naglalagay lang ng ano, no? Palay. Kaya nga, para kang nagtatanim ng palay. O di sa susunod, may pabalikan na ako kasi tumubo yung iba eh. Sabihin ko, tubo din ito. Kasi baigot na to. Okay. Ang iba nga niyan, tinatanim lang sa patag lang eh. Basta't yung lupa medyo basa-basa. Yung iba nga eh, nilalagay lang sa sako. Oo, di ba? Didiligan mo lang. Ay, ito na ba dyan ah? Sapat ko. Ay, nandun para sa bag. Nandun kilala ang pilik. Pinahawak yung pagkuhan ko. Isang hektarya to. Dami na baga. Alam mo, pag tumubo yan, ikaw lang nagtanim, di ba? Pag anihan yan, marami nang aani. Supin naman to eh. Habang Kaya nga. Ganun yan dito, di ba? Nung nagtatanim, ikaw pa lang. Pag nag-aani na, marami na. Tama, dami na oh.
Okay na. Bukas yan, tutubo na yan. Tayo na yan bukas. Mga kalingap, si ate po ay dito po nakatira. Dito na po siya lumaki. At sila po yung tinas sa lupang ito. At sila din po yung nagpatira sa pamilya na ng 3 Marias na yan, mga kalingap. Diba? Tapos ka na? Diba? Balik-balik ka na dito, diba? Mayroon ka nang babalik-balikan dito. Mayroon ka nang babalikan dito. So, ayan mga kalingap. Nagtanim po siya atin ng kangkong para mayroon po siyang harvestin pagdating ng araw. At pwede niyang itinda. Itinda sa mga kapitbahay o sa palengke. Ganoon na po dito mga kalingap. Sa lugar na ito. Kailan mo lang maging masipag. Kahit sa naman lugar mga kalingap. Maging masipag ka lang sa lugar na ito ay hindi ka po magugutom mga kalingap. Nakinig na tayo sa live. Wala yan, wala man yung ano, wala mang sponsor yan. Viral. Mga kalingap, salamat po sa inyo lahat sa panood niyo po sa vlogong ito mga kalingap. Salamat po. Ingat po palagi. God bless. Ito pag umulan. Wow. Yan ang tubig. Muntik na mabasag yung salamin mo, bro. yung itlog. Sakit. Tama yung ulo ko. Yung itlog. Uy, ulo ko. Anong gagawin mo sa bata magulit? Dating ko nito. Bang, sana siya Lolo. Na. Lolo. Where's my FA? Okay.